Ito mga kapare ko ay ang OneBo Mozark One Pro. Ito yung upgraded version ng OneBo Mozark One na isa sa pinaka-naungunang flagship projector before. Dahil pagdating sa specification nito, una meron na itong 1080p resolution display na naka 4K video decoding at meron na rin itong Widevine L1 certification pagdating sa mga streaming platform. Ginamitan na rin ito ng Pixel Pro 5.0 engine. May 16 watts cinema-like speaker tayo dito. May advanced AI feature at syempre meron na rin Google Assistant. Pero ang tanong, naging okay nga ba talaga yung mga upgrades dito at mas okay na ba itong bilhin kesa sa ibang mga flagship projector out there? Yan at iba pang mga katanungan ang sasagutin natin sa video na to. Kaya kung interesado ka, tara, pag-usapan natin. Simulan natin mga kapare ko sa isang mabilisang unboxing. So, pagdating sa box nito mga kapare ko, same lang sila ng Mozark One before na nan-review ko at na-unbox ko din. Same ng dating and also style, and then malaki din talaga siya at syempre nung dumating sa akin to, airwell package. So, marami pa yung mga naka-bubble wrap and also may mga karton pa yan bago ko makuha yung mismong box ng Mozark One Pro. Anyway, inside the box, makikita agad natin dito kapare ko yung ating Mozark One Pro projector. Mamaya na natin pag-usapan yung design. Sumunod naman dyan mga kapare ko is yung remote niya na gagamitin natin pang navigate. Sumunod naman dito yung kanyang power adapter, and then sumunod naman doon kapare ko yung ating charging cable. And then yung last is yung ating user manual. And that's pretty much it mga kapare ko. So ito na mga kapare ko yung look ng ating Mozark One Pro. Usually pagdating sa look neto, wala talaga masyadong pinagkaiba pagdating sa Mozark One dahil nga kagaya na sinabi ko, this is the Pro version lang kumbaga. Mula sa kanyang lens hanggang sa kanyang back panel, the same lang sila kapare ko ng placement. So technically, the same lang sila ng itsura. Pagdating sa projection engine na ginamit dito mga kapare ko, the same pa rin na tinatawag na Pixel Pro 5.0. Ito yung tinatawag na full close optical machine na usually merong mataas na dust proof level. Kaya mapapansin niyo dito mga kapare ko, unlike sa ibang mga projector out there, meron silang binibigay na takip pero dito wala na. Dahil hindi mo na kinakailangan intindihan kahit magkaroon pa siya ng alikabok doon sa may lente niya dahil lente lang naman yan. What I mean is yan yung first layer glass protection niya usually. And speaking of glass, same sila ng OneBo Mozark One na merong 5 layers ng glass protection pagdating dito. Kaya mas makakasigurado tayo pagdating sa quality ng kanyang projection. Mamaya mas pag-uusapan natin yung part na yan. At kung nangangamba kayo na magkaroon ng molds yung lens nito gaya ng ibang mga projector out there, don't worry dahil nga doon sa ginamit yung protection and fully enclosed din yung kanyang ginamit na engine ay hindi po sa atin mangyayari yan. Magkakaroon ng dumi yung first layer lens niya, oo mangyayari yon, pero hindi naman siya nakaka-apekto pagdating sa projection quality. Dahil nga meron tong 5 layer ng glasses and also pwede naman tanggalin yan using air pump. At pagdating naman sa quality ng material na ginamit sa body nito, usually naka-hard plastic tayo dito. Ito yung mga typical na build pagdating sa mga projector dahil masyado na mabigat if gagamit pa sila ng ibang material. At pagdating sa feeling nito kapag hawak-hawak mo siya, hindi siya feels chipipay. Nga pala, meron na tayo ditong hidden stand mga kapare ko, kagaya nito. Kailangan nyo lang i-lift ng konti and then iangat yung stand. And as you can see, meron na tayo ditong portable mini stand. Pagdating naman sa babang part ng lens nito, makikita natin dito kapare ko yung sensor na ginamit dito. So ito yung responsible sa ating auto keystone correction, auto screen fit, intelligence opticals avoidance, and also yung auto focus feature. Yung mga AI feature na yan mga kapare ko is magbe-base sa kayang gawin ng sensor na to para ma-detect niya yung mismong surface sa pagpuprojectan. So malaki yung part ng sensor na to mga kapare ko para sa mga features na nabanggit ko. Tapos nun, dito na rin sa unahan na part, makikita natin yung isa sa mga cooling system na to, which is yung kanyang double fan. So makikita natin yan dito sa may pinakaunahan, yung tabi mismo ng sensor sa likod niya. Nandyan kapare ko yung ating heat dissipation technology pagdating sa projector na to. Pagdating naman sa likod nito mga kapare ko, dito natin makikita yung mga ports na available dito. Unang-una, meron na tayo ditong DC port, meron na tayo ditong USB-C, HDMI port, and also yung ating audio jack port. Usually sa HDMI, pwede natin itong gamitin as our second monitor or kaya extension monitor pagdating sa laptop and also sa PCs natin. And then, pwede rin naman sa mobile phone basta meron tayo dito kapare ko na HDMI to USB-C connector mga kapare ko. So bale, mag-act siya as your monitor. And then dito sa pinakababang part mga kapare ko ay makikita natin dito yung ating heatsink. So bali, ito yung dadaanan or yung tatagusan ng hangin galing doon sa double pan natin sa unahan para syempre maganda yung ventilation niya habang nakikinig tayo or nanonood tayo ng movie. And speaking of nakikinig, pagdating sa speaker nito mga kapare ko, hindi din talaga tayo bibigoin. Dahil ginamitan na to kapare ko ng dalawang 8 watts speaker na equivalent to 16 watts pag pinagsabay silang dalawa with 65Hz low bass subwoofer. At pagdating kapare ko sa performance nito, same sa Mozark One Pro, ang ganda ng nakuha nating quality pagdating sa kanyang audio
output. Maganda yung bass niya and also malakas. Hindi nagiging sabog kapare ko yung mismong speaker kapag nandun na tayo sa part na meron tayong pinapanood at medyo maingay na yung scene. For example, may gera, may labanan. Hindi nawawala yung talagang detail ng kanyang mismong sound. Pero yung pinaka-advice ko sa inyo mga kapare ko, huwag nyo pong iwa 100% yung kanyang speaker volume once na gabi na dahil for sure mabubulabog ninyo kapare ko yung kapitbahay niyo. Trust me, nangyari sa akin. Nga pala mga kapare ko, ito yung ating sample sound check. He's finished his little science project back there. You trust him? I don't trust anyone. How'd you end up like that anyway? No. The place where I worked at. Anyway, yun lang yung ating sample test due copyright issues. Anyway, enough na tayo dyan sa hardware components. Ngayon, pag-usapan natin yung main reason kung bakit ka nga ba bibili ng OneBow Mozark 1 Pro, which is yung kanyang display. And again mga kapare ko, kagaya na sinabi ko kanina, meron na tong 1080p resolution display with 4K video recording. And usually mga kapare ko, kayang-kaya na ito mag-project ng 4K resolution, kaso nga lang limited for YouTube only. Pero pagdating sa Netflix or kaya sa Disney Plus, hanggang 1080p resolution lang to, at pagdating din sa iba niyang interface kagaya na lang ng settings and also homepage. Pero ganoon pa man mga kapare ko, yung pinaka-biggest talaga na upgrade dito sa mismong OneBow Mozark 1 Pro yung kanyang Widevine L1 certification, which is pagdating sa predecessor nito na OneBow Mozark 1, naka Widevine L3 lang. Meaning meron na tayo ditong HD resolution display pagdating sa Netflix, Prime Video and also pagdating sa Disney Plus. Kaya kung meron kayong projector ngayon at napapaisip kayo kapag nanonood kayo ng Netflix bakit medyo malabo or hindi ganun ka-okay yung kanyang resolution, for sure naka Widevine L3 pa rin yan, same ng ibang mga projector out there na hanggang 480p lang yung kanyang resolution support pagdating sa mga Netflix, Prime Video and also pagdating sa Disney Plus. At isa pa sa nagustuhan ko dito mga kapare ko naka DCI-P3 color gamut na to. Kaya kapansin-pansin dito yung pagiging vivid ng color niya pagdating sa kanyang color reproduction. At nakatulong din dito kapare ko yung 900 ANSI lumens capability nito, kaya mas nakatulong to pagdating sa sharpness and also sa mismong brightness kapare ko yung pinoproject neto. Isa pa nga pala sa nagustuhan ko dito is yung scale ng kanyang projection. Kaya nga pala neto magbigay ng 1080p resolution display up to 120-inch kapare ko ng projection neto. Ibig sabihin kung aabot ng 120-inch yung mismong laki or sakop ng kanyang projection, malinaw pa rin yung binibigay niya dito kapare ko na display output. At masasabi ko at mapapatunayan ko yung mga kapare ko dahil yung kwarto medyo sinagad ko na yung projector doon sa pinakadulo, at kung makikita ninyo mga kapare ko sa sample videos natin, talagang malinaw and also malinis yung kanyang projection sa part na to. Kaya yung kiniklaim ni OneBow sa part na to, at least experience ko, masasabi ko na totoo. Ngayon naman mga kapare ko, pag-usapan pa natin yung ibang specification na ito. Unahin natin yung operating system. Currently, meron na tong Android TV 11.0 system update. Usually, ito yung pinaka-latest pagdating sa OneBow projectors. At ang maganda dito, naka-account based system sila. So, sa una nyo setup talaga kapare ko yung projector na to, para kayong merong cellphone, kinakailangan nyo pa talagang mag-login or mag-sign in na mga Gmail ninyo. Hindi ko na lang ipapakita dahil simple lang naman sundin at gawin yun mga kapare ko, may guide naman. At dahil nga naka-Android operating system and also naka-account based din to para sa Google Assistant, meron na rin tayong option dito kapare ko na makapag-download ng iba pang application. For example, ito na nga lang screencasting na dinownload natin. As you can see, pwede natin siyang i-download using built-in Play Store dito sa projector na to. At kung meron mga magta-try ng Mobile Legends dyan, pwede nyong i-try. Hindi ko pa natatry dito kasi sobrang haba ng word. Kailangan mo siya sang isulat one by one. So, tinamad na ako. Pagdating naman sa navigation kapare ko, usually ang madalas nating gagamitin dyan is yung remote na kasama nito nung in-unbox natin siya. Pero kung gusto nyo naman ng medyo fancy way at mas madali, pwede kayo dito kapare ko gumamit ng mouse pang navigate. Pero pagdating dito sa remote, napaka-simple dahil nandito naman lahat. Unang-una, pagdating sa kanya mga pre-selected icons dito, makikita natin na meron na tayo ditong YouTube, Netflix, Prime Video and also Disney Plus. Syempre kapag kinilik natin yung YouTube, mag-open yung YouTube. Pag kinilik natin yung Netflix, mag-open yung Netflix and so on and so forth. Anyway, move na tayo sa part niyan dahil usually pretty common setup lang yan pagdating sa ating remote. Pag-usapan natin yung mga AI features na meron to pagdating sa kanyang projection. Take note lang mga kapare ko na yung apat na AI features na to is automatic na gumagana dahil naka-passive na siya sa mismong projector. For example na lang yung autofocus. Pagdating sa autofocus, automatic na gagana to once na i-open mo yung projector mo. Siya na mismo yung magka-calibrate ng focus niya doon sa surface na pagpo-project ka ng display nito. Depende sa calibration niya yung mismong focus na mangyayari. At based sa experience ko, hindi ako binigo kapare ko ng autofocus nito.
to. Ilapit ko man yung projector or ilayo ko man yung projector, automatic na nagpo-focus siya once na na-detect niya yung ganung movement. But if some way somehow hindi mo nagustuhan yung kanyang autofocus system dahil nga passive siya at nakadepende pa rin kasi talaga sa calibration ng unit, pwede mo naman siyang i-manual focus gamit yung 2 buttons dito sa remote nito, which is yung F plus and also F minus. Hindi po yan grade, ibig sabihin yan plus focus or minus focus. So i-adjust nyo na lang siya sa preferred ninyo kapare ko na focus type. Anyway, next naman na AI feature ay tinatawag na auto keystone correction. Usually yung feature na to mga kapare ko ito yung kusang mag-a-adjust ng kanyang alignment once na galawin or magalaw mo yung position mismo ng projector mo dun sa surface na pinagpo-projectan niya. For example, medyo na-slant mo siya ng konti, automatic na kung yung surface niya is naka-straight pa rin niya ipino-project kapare ko yung display. Which is isa yan sa pinaka nagustuhan ko dito dahil super accurate kung ako yung tatanungin ninyo. Anyway, next naman na AI feature ay tinatawag na obstacle avoidance. So dito naman sa part na to, usually nadidetect niya if meron bang nakaharang doon sa pagpo-projectan mismo ng display na to. Dahil kung meron, automatic na ina-adjust niya yung size and also position ng kanyang mismong projection. Parang auto keystone correction pero without twist. Dahil ito kapare ko once may ma-detect siya na object or subject na nakaharang doon sa pagdi-displayan niya, i-adjust niya yung screen size and also yung resolution mismo ng video para mag-fit doon sa surface or part na pwede siyang mag-project ng mas malinis at walang problema. Next naman yung kapare ko na AI feature nito is yung auto screen fit in. Usually kapag in-open mo to, gagana na to kasama ng auto keystone correction and also obstacle avoidance. So more on combination and passive feature lang naman to. And syempre, meron pang pang-limang AI feature to. Usually 4 lang talaga yung AI feature nito pagdating sa projection, pero pagdating sa mismong Google system nito, meron tayong isa pa which is tinatawag na Google Assistant. Usually dito sa Google Assistant, pwede ka magbigay ng command. Ito yung mga sample na ginawa ko. And then kailangan nyo lang siyang i-hold ng mga 3 seconds and then may lalabas sa search bar doon. Search Parekoy's TV and Tips. Show and see, pag sinerch niya, pupunta tayo sa YouTube. It depends, syempre madalas more on video lang. And then yan. Dahil nga Google Assistant to, pwede ka rin magtanong sa kanya or kaya magpa-search. For example, how to cook adobo. And then bibigyan niya tayo ng search kung paano mag-cook ng adobo. Ganun yung mismong feature niya. Usually, ganito lang din naman gumagana yung Google Assistant at more on focus siya sa mga video talaga. Nga pala mga kaparkoy, kung ang problema ninyo is wala kayong white wall or wala kayong pwedeng pag-projectan ng mismong ipoproject ng projector, pwede po kayong bumili netong Wanbo HD Anti-Light Curtain. So usually ito yung parang nakikita natin sa mga sinehan na type ng tela. And then kinakailangan lang natin siyang ilagay sa wall ninyo or idikit kung saan place na basta mapaplat siya. And then after nun, pwede na natin gamitin yung projector doon. So take note lang na hindi po ito kasama sa mismong Wanbo package. Kinakailangan nyo po siya bilhin separately. So ilalagay ko na lang din po yung link niya sa description para hindi kayo mahirapan maghanap. Anyway, bago magtapos yung video mga kapare syempre pag-usapan natin yung presyo. So yung presyo nito mga kapare is nasa 20,999 pesos or 21,000 pesos. And para sa akin mga kapare kung ako yung tatanungin for the price and also specification, reasonable yung presyo nito. Kasi again, flagship projector itong Wanbo Mozark 1 Pro kaya maiintindihan ko yung presyo niya. Isama mo pa yung magandang audio quality na pinuproduce nito plus magandang display. So ibig sabihin, plug-in-play na siya mga kapare hindi mo na kinakailangan pa ng other attachment, for example, external speaker or kung ano-ano pa. Pwede mo na siyang gamitin as is kapare which is para sa akin plus yun. Syempre mga kapare meron pa rin naman akong cons pagdating sa projector na to na need pa nilang i-improve sa mga susunod na Mozark series. Unang-una para sa akin yung kanilang Google Assistant, hindi ganun talagang ka-consistent yung function na to. Ibig sabihin may mga times na ma-responsive siya, may mga times naman na hindi. Umaabot ng 3 hanggang 5 beses bago gumana yung kanyang Google Assistant. So baka ma-encounter ninyo kapag bumili kayo, so i-expect nyo na yung part na yun. Maaari kasing yung reason dahil sa wifi, pero I doubt na dahil sa wifi ko yun. Pero mataas ang possibility na nasa mic yun mismo ng projector na to. Pero mataas ang possibility na hindi ganun kaganda yung mic na ginamit doon sa remote ng projector na to. Dahil doon rin talaga tayo magsasalita at itatransmit niya lang naman yun sa projector. Next naman na cons ko dito na pwedeng improve ngayon kapare ni Wanbo is yung kanilang mini stand. Don't get marong, natuwa ako na merong ganong mini stand, pero kung medyo iaangat pa nila yun ng konti tapos ayusin na lang nila mismo yung shape or ergonomics nito para sa kanyang balanse, para sa akin maninil delay yung part pagdating sa kanyang built-in na stand. Dahil yung maliit na stand niya mga kapare to be honest, para sa akin medyo useless siya ng konti kasi after kong gamitin yung stand na yun, magpapatong pa rin ako dyan ng notebook or kaya ng kahit anong bagay na pwede makapagpataas sa kanya para makapag-project siya ng medyo mas mataas, unlike dun sa kanyang built-in stand. So I hope sa susunod na Mozark series, ma-implement ito ni Wanbo. Malay nyo, di ba? Anyway, this
This is your boy, pare ko Steven Tips. Dito ka natatapusan yung video. Just I said, okay po talaga yung projector na to. For the price, reasonable, specification wise, okay na okay. So kung meron pa kayong mga tanong at meron kayong mga gustong malaman about sa projector na to na hindi ko nasabi sa video, comment nyo lang sa ibaba at pag-usapan natin. Nga pala mga pare ko, magti 300k subscriber na tayo. Gustong gusto ko yung ma-reach bago mag-end ng 2024. Baka naman pwede nyong i-hit yung ating subscribe button bago mag-end of the year. Yun lang. Maraming salamat. Peace.